Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Claire. Ako ang inyong magiging instructor ngayong araw. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang kahalagahan ng food safety at food defense. Simula ng mga pangyayari sa Amerika noong 9/11 Twin Tower terrorist attack noong 2001, nire-rekomenda na rin ng mga intelligence agencies na maliban sa ating mga seguridad para sa maraming bagay, mas maigi ding paghandaan ng lahat ng mga bansa at mga kaukulang ahensya ng mga bansang ito ang seguridad ng ating pagkain. Sapagkat ayon sa mga pag-aral, ang teroristang pag-atake kontra sa ating supply ng pagkain ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa pampublikong kalusugan at ekonomiya na makakasira rin sa tiwala ng publiko sa pagkain kinakain natin. Ang pagbibigay atensyon sa mga pamamaraan ng kaligtasan ng pagkain at depensa para sa supply ng pagkain ay nakafocus sa pagpapanatiling ligtas ang supply ng pagkain ng lahat ng tao. Ano ba ang mga pamamaraang ito? Ano nga ba ang food defense? Ano ang pagkakaiba ng food safety sa food defense? Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang sumusunod. Ang food safety o kaligtasan ng pagkain ay ukol sa pag-iwas sa aksidenteng kontaminasyon ng pagkain, habang ang food defense ay tungkol sa pagpipigil ng sinasadyang kontaminasyon o pagsabotahe ng pagkain o supply ng pagkain. Ang awareness at kahandaan sa pag-iingat at pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga pagkain ay nagsisimula sa mga pangunahing tao na gumagawa at humahawak nito. Tayong mga empleyado sa food industry ang isa sa mga pinakamahalagang parte sa pagpapanatiling ligtas ang ating mga pagkain. Ang kumpanya natin ay isa sa mga ito. Tayo ay nasa industriya ng paggawa, paghawak at pagsusupply ng pagkain. Sa sitwasyong ito, ang mga empleyado ang unang linya ng depensa sa pag-iwas, pagtuklas at pagtugon sa mga posibleng banta sa supply ng pagkain. Dahil dito, ang FDA ng Amerika ay gumawa ng isang inisyatibo na tinawag nilang Employees First. Ito ay nagpapaliwanag ng mga simpleng hakbang na maaaring gawin ng mga frontline food industry workers upang makatulong na maprotektahan ang ating food supply laban sa sinasadyang kontaminasyon. Ang inisyatibong FIRST ay idinisenyo upang matulungan ang mga frontline food industry workers na tandaan ang mga bagay na dapat gawin, obserbahan at pagkilala sa mga pwedeng gawin upang mapanatiling ligtas ang ating mga supply ng pagkain. Ang ating kumpanya ay isa sa pinakamahalagang parte ng ating komunidad, ng ekonomiya at ng ating bansa. F. Follow. Sundin ang plano at mga pamamaraan ng food defense ng kumpanya. I. Inspect. Suriin ang iyong lugar ng trabaho at mga nakapaligid na lugar. R. Recognize. Kilalanin ang anumang kakaibang bagay at pangyayari sa inyong paligid na magdudulot ng pinsala sa pagkain. S. Secure. Siguruhin ang lahat ng sangkap, gamit at finished products. T. Tell. Sabihin sa management kung may napansin kang kakaibang bagay o kahina-hinala. Kung ang inisyatibong Employees First ay ipinapatupad sa buong bansa ng mga responsable at masigasig na frontline food industry workers, ang supply ng pagkain ng bansa ay maaring maprotektahan mula sa mga banta ng terorista. Dahil sa kahalagahan ng pagkain, at sa laki ng epekto nito kapag nagkaroon ng pag-atake sa supply ng ating pagkain, hinihikayat ng mga ahensya ng gobyerno na pag-igtingin ang mga hakbang na kailangan upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga pagkain. Sa kasamaang palad, marami sa mga empleyado ay hindi nakikinig sa mga orientation at agad ring nakakalimutan ang mga natutunan dahil hindi nila nakikita ang kahalagahan ng pagpapanatiling ligtas ang supply ng ating mga pagkain. Isa rin sa mga pamamaraan upang masigurong alam ng mga empleyado ang mga dapat gawin tungkol sa food safety at food defense ay ang pagbibigay ng handbook ukol sa food safety at food defense at ang mataimtimang pagsunod dito. Mahalagang maintindihan ng mga empleyado sa food industry kung gaano kaimportante ang kanilang papel sa pagsisigurado na ligtas ang supply ng pagkain. Kapag ang mga frontliners ng food defense ay hindi nagmamalasakit, magkakaroon ng malaking krisis sa buong mundo
kung mayroon mang mga masamang tao na gustong magsabotahe sa ating mga supply ng pagkain. Ulitin natin, ang F ay nagpapaalala sa atin na sundin ang plano at mga pamamaraan ng food defense na ginagawa ng ating mga kumpanya. Ang bawat empleyado ay dapat may malinaw na kaalaman sa plano ng kumpanya para sa food defense. Magtanong sa inyong manager o supervisor kung may mga katanungan kayo tungkol sa plano. Mahalaga na inyong basahin at unawain ito upang maisagawa kung kinakailangan. Palaging suriin ang mga bulletin ng empleyado at mga nakapaskil na impormasyon tungkol sa food defense upang manatiling updated sa anumang pagbabago o bagong mga pamamaraan. Ang pagkakaroon ng plano ang unang hakbang sa food defense. Sa isang maayos na plano, ang mga balak at banta laban sa ating supply ng pagkain ay agad na mapipigilan. Kasama rin sa first ang inspection. Dapat suriin ang inyong lugar ng trabaho at kapaligiran bago, habang at pagkatapos ng inyong shift. Dapat ding inspeksyonin ang mga materyales ng pagkain para sa anumang indikasyon ng pagsasabotahe. Sundin ang nararapat na pamamaraan para sa pag-uulat ng anumang kakaiba. Ilayo ang mga personal na gamit mula sa lugar ng pagpoproseso o imbakan ng pagkain. Ang R ay nagpapaalala sa atin na mahalagang kilalanin ang anumang kakaiba. Ngunit anong mga bagay ang dapat tingnan? Dapat ninyong kilalanin ang anumang hindi autorisadong pagpasok o pagbabago sa inyong kagamitan. Sundin ang mga pamamaraan ng kumpanya na naglilimita sa pag-access sa pasilidad at mga kontroladong lugar. Huwag kailanman magbigay ng keycard o access code sa sino man na walang pahintulot. Ang S sa first ay nagsasabi sa atin na siguruhin ang lahat ng sangkap, gamit at finished products. Kapag maayos na nakasiguro ang mga bagay na ito, hindi magagawa ng masasamang tao na maabot ang mga ito. Siguraduhing ligtas ang mga sangkap, gamit at pagkain sa panahon ng paghahanda, pamamahagi at imbakan. Panatilihin ding hiwalay ang mga produktong pagkain mula sa mga nakalalason at mapanganib na kemikal tulad ng mga panlinis. Ang wastong pagsisiguro sa mga ito ay magpapahirap sa sinumang may masamang balak na makapaminsala. Ang T-check sa first ay nagsasabi sa atin na sabihin sa management kung may napansin kayong kakaiba o kahina-hinala. Kapag may banta laban sa ating supply ng pagkain, dapat handa tayong pigilan ito. Sundin ang mga pamamaraan ng kumpanya, mag-report ng anumang kahina-hinala at makipagtulungan para mapanatili ang kaligtasan ng pagkain. Tandaan, F. Sundin ang plano at mga pamamaraan ng depensa ng kumpanya. Ay suriin ang iyong lugar ng trabaho at kapaligiran. R. Kilalanin ang anumang kakaiba at kahina-hinala. S. Siguruhin ang lahat ng sangkap, gamit at finished food products ay ligtas sa pagpagsasabotahe. At T. Sabihin sa management kung may napansin kang anumang kakaiba o kahina-hinala. Nagsisimula ang food defense sa isang plano at ang mga magsasagawa ng planong iyon ay ang mga manggagawa na mga frontliners. Tama! Ikaw iyon. Alam kong magiging handa ka sa pagsasagawa ng mga bagay na inyong natutunan ngayong araw. Iyon na muna ang mga pag-aaralan natin ngayong araw. Naway marami kayong natutunan sa akin at laging tandaan ang kahalagahan ng ligtas na pagkain at pangalagaan ito upang mapanatiling ligtas ang supply ng ating mga pagkain. Hanggang sa muli at maraming salamat.